Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1321. Yan Clan. Talagang natalo siya. Kitang-kita ni Ling Quan at ng ikalimang commander ang kanilang nagulat na mga mata habang tinitingnan nila si Yang Hao na nahihirapan sa ilang mga pira-pirasong bato. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakakita sila ng kilabot na hindi may tatago sa mga mata ng isa't isa. Ang batang ito, paano siya naging napakalakas? Naikuyom ni Ling Quan ang kanyang kamao. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi paniniwala. Bagamat alam niyang nalampasan na siya ni Xiaoyan, hindi niya inaasahan na matatalo ni Xiaoyan si Yang Hao, na ang lakas ay nasa tuktok ng ikalimang bituin, sa napakadaling paraan. Bilang isang tao mula sa parehong angkan, alam na alam ni Ling Quan ang lakas ni Yang Hao. Si Yang Hao ay nagtataglay ng napakaraming makapangyarihang Dao skills. Kabisado pa niya ang God Seal skill sa overturn ng Land Seal. Sa lakas na ito, mahihirapan siyang makahanap ng sinumang kalaban na makakapantay sa kanya mula sa parehong antas. Gayunpaman, mula sa hitsura ng laban ng iyon kanina ay ganap na pinigilan ni Xiaoyan si Yang Hao hanggang sa siya ay dahado. Ang kanyang mabangis na pag-atake ay hindi man lang nakasama kay Xiaoyan. Maliwanag, ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan ay higit na nalampasan ang kanyang antas sa ibabaw. Talagang may dahilan kung bakit niya nahuli ang mga mata ng iyang miss. Ang lakas niya ay malamang nakatulad ng kay Big Brother. Ang ikalimang commander ay mahinang bumantong hininga. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Ling Quan nang marinig niya ang mga salitang ito. Ubo. Si Yang Hao, na inilibing sa ilalim ng mga pira-pirasong bato ng gusali, ay nagpupumilit na umakyat palabas. Karamihan sa kanyang mga damit ay sira-sira. Sa isang sulyap, siya ay charred black. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang siya ay umuubo. Ang buhok ni Yang Hao ay nakakalat mula sa kanyang ulo. Parang baliw na demonyo ang itsura niya. Isang pares ng mabagsik na mga mata na pula ang dugo ang nakatitig kay Xiaoyan. Siya ay karaniwang nakaranas ng kompletong pagkatalo sa laban na ito. Gaano man niya ito iniisip, hindi niya maintindihan kung paano siya natalo sa ganoong kahabag-habag na paraan ni Xiaoyan, lalo na't siya ay nasa tuktok ng ikalimang bituin ng lakas ng Dao Zun at nagtataglay ng maraming mataas na klase ng Dao skills. Basta, ayaw kong tanggapin ito. Namuo ang galit at kahihiyan sa kanyang puso. Siya ay natalo sa ganoong kahabag-habag na paraan sa publiko. Kung ang balitang ito ay ikakalat pabalik sa Gu Realm, walang masasabi kung gaano kalaki ang pangungutya na kanyang dadanasan. Kaagad, naging mainitin ang ulo ni Yang Hao. Nagpakawala siya ng galit na galit habang nakatapak ang paa niya sa lupa. Sa pagtitiis sa matinding sakit na ipinadala mula sa buong katawan niya, naging kidlat siya na muling bumaril patungo kay Xiaoyan sa entablado. Napakaraming tao ang napasimangot nang makita nila si Yang Hao, na tila biglang nawalan ng pakiramdam ng pangangatwiran. Ang taong ito ay tila walang anumang biyaya. Bang! Walang pakialam ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan si Yang Hao na sumugod. Ang kanyang paa ay biglang tumapak sa kanyang harapan, at ang kanyang malamultong katawan ay lumitaw sa harap ni Yang Hao. Nanginginig ang braso ni Xiaoyan at isang alon ng malakas na hangin ang umusbong mula sa kung saan, hamampes sa dibdib ni Yang Hao sa paraang parang kidlat. Woo! Matapos magdusa ng isa pang matinding suntok, si Yang Hao ay muling dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Lumipad pa atras ang kanyang katawan at nabasag ng alikabok ang dalawang mesa at upuan. Hihihi! Ang tanga talaga nitong si Yang Hao. Tumawa ng mahina ang isang tao mula sa kung saan sa loob ng gusali nang sinuntok ni Yang Hao si Xiaoyan na parang baliw. Ang lugar na ito ay isang nakahiwalay na lugar. Mas tahimik ito kumpara sa ibang lugar. May 4 na figure na nakaupo sa tabi ng mesa, na binubuo ng 3 lalaki at isang babae. Isang nagbabagang marka ng apoy ang nakatatak sa noo ng 4 na individual na ito. Sa isang sulyap, lumilitaw ang mga ito na parang tunay na apoy, na nagiging sanhi ng pag-iinit ng isa. Ang boses kanina ay lumabas sa bibig ng isang medyo maamo na lalaki sa kanilang 4. Bagamat ang Xiaoyan na ito ay 5-star Dao Zun lamang, ang kanyang Dao Qi ay natural na malayo sa kung ano ang maihahambing sa isang ordinaryong tao dahil siya ay may hawak na isang heavenly flame.
Natural lamang para kay Yang Hao na matalo ng kanyang mga kamay. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may magaspang na kilay sa tapat ay mahinang nagkomento sa bagay na iyon. Nagtataglay pa rin siya ng napakalakas na kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang spiritual perception, ang mga ghost agility techniques ay ganap na walang silbi. Si Yang Hao ay masyadong mayabang. Ang huling lalaki ay nakasuot ng puting damit. Ang kanyang hitsura ay medyo gwapo. Ang sulok ng kanyang bibig ay naglalaman ng isang bahagyang ngiti na nagbigay ng isang mainit na pakiramdam. Dama po ang mga mata ng lalaking ito sa babaeng katabi niya matapos tumunog ang kanyang mga sinabi. Ang babaeng ito ay nakasuot ng maputlang-pulang damit. Isang belo ang nakatikip sa kanyang mukha, ngunit ang balangkas na inihayag sa pamamagitan ng belo ay lubos na nakakabighani. Ang kanyang maningning na mga mata ay hindi naglalaman ng kahit kay titing na alon. Hindi rin siya sumagot sa usapan ng tatlo. Para bang nahihirapan ang lahat na pukawin ang kanyang interes. Goji, hindi mo ba kami kayang pretuhin na parang wala kami? Hindi sinasadyang umiling ang lalaking iyon na nakaputing damit at nagsalita nang makita ang ugali nito. Interesado ako sa kanyang heavenly flame. Sa wakas ay itinaas ng kaunti ang ulo ng babaeng iyon na nakasuot ng pula matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Napatingin siya kay Xiaoyan sa stage. Malamig at nakakaakit ang boses niya. Ubo. Walang magawa ang tatlong lalaking nakaputing damit nang marinig ang sinabi niya. Magsasalita pa lang sana sila nang biglang sinabi ng babaeng nakapula. Medyo masigla ngayon. Mukhang hindi talaga tinatanggap ng mga miyembro ng Gu Clan si Xiaoyan. Ang dugong nababalot ni Yang Hao ay mabangis na tumitig kay Xiaoyan. Ang kanyang paghinga ay parang toro. Ilang sandali pa bago siya umaban sa nakakabaliw na paraan. Gayunpaman, isang malamig na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng tindahan ng alak. Yang Hao. Biglang nanginig ang buong katawan ni Yang Hao nang marinig niya ang sigaw na ito. Nakabawi talaga siya. Napatayo ang kanyang katawan habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Lubos mong pinahiya ang angkan ng Gu. Isang figure ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Yang Hao pagkatapos niyang huminto sa pagdalaw. Ang malamig na boses ay nagdulot ng takot sa mga mata ni Yang Hao. Pangalawang kapatid. Nagulat ang dalawa ni Ling Quan nang makita nila ang figurang iyon. Agad na sumeryoso si Joy sa mga mata ng una. Ang kanilang mga katawan ay sumugod at lumitaw sa tabi ng figurang iyon bago magalang na hinarap siya. Napatingin ang figurang iyon sa kanilang dalawa. Isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw bago biglang umiwas ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang payat na figure sa entablado at nagtanong sa malalim na boses. Xiaoyan, natutuwa ka bang matalo ang iba? Tumingin si Xiaoyan sa figure mula sa kanyang kinatatayuan. Ang figure ay nakasuot ng maputlang pilak na baluti. Ang pilak na liwanag ay dumaloy sa kanyang katawan habang ang isang malakas na aura ay kumalat. Napakaraming tao ang tumitingin dito. Ito ay isang sparring lang. Napatingin si Xiaoyan sa lalaking nakasuot ng silver. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Ling Quan sa taong ito ay naging malinaw na ang figurang ito ay ang tinatawag na pangalawang commander. Ang taong ito ay dapat na isang 6-star daw Zun. Naningkit ang mga mata ng lalaking nakasuot ng pilak nang marinig ito. Gumalaw ang kanyang katawan, at lumitaw siya sa entablado ng bato bago nagsalita ng mahina. Pangalawang commander ng Black Submerged Army, Lin Shu. Dahil gusto mong makipag-spar, darating ang commander na ito at subukan ito. Ano sa palagay mo? Kung ito ay isang taktika na humalili sa pakikipaglaban sa akin, tila kulang ka sa mga numero. Tumawa si Xiaoyan. Hindi na namin kailangang labanan ka ng sunod-sunod para harapin ka. Malamig na tumawa si Lin Shu. Ngayon, si Yang Hao ay pampublikong binugbog ni Xiaoyan hanggang sa siya ay miserable. Kung hindi siya humakbang, malamang naisipin ng iba na ang Black Submerged Army ay katamtaman lamang. Anong masasabi mo, Xiaoyan, nangangahas ka bang tumanggap ng isa pang hamon? Kung iginiit ng pangalawang commander, mangyaring magsimula. Napakunot lang ng noo si Xiaoyan bago nagpahinga. Sinusubukan ni Lin Shu na suntukin siya. Tila ang mga batang henyo ng angkan ng Gu ay nagkaroon ng matinding sama ng loob sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, ang isang malubhang sakit ay nangangailangan ng matapang na gamot.
Dahil ito ang kaso, gagamit siya ng matapang na gamot. Medyo maraming tao sa gusali ang nagdilat ng kanilang mga mata nang makita nila ang tense na hinihilan ng mga espada sa entablado. Sa sandaling ito, masasabi ng lahat na ang mga batang henyo na ito ng angkan ng Gu ay tila nagtataglay ng nakatagong sama ng loob kay Xiaoyan. Lin Shu, lahat kayo ay gumagawa ng komedya. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na malapit na ang labanan, biglang umalangaw ang isang galit na boses ng matanda. Isang gray na damit ang lumitaw sa entablado ng bato sa paraang parang kidlat at sinaway si Lin Shu. Si Elder Guzon. Nagulat si Lin Shu nang makita niyang biglang sumulpat ang nakatatandang kulay abo na ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Anong kalokohan? Bilang mga host, lahat kayo ay nagpapahirap para sa isang bisita ng Gu Clan sa publiko. Ano ang hitsura nito? Hindi ba lahat kayo ay umaatres? Pinandilatan ng matandang lalaki na tinatawag na Guzon ang grupong ito habang galit na galit niyang pinagalitan sila. Si Lin Shu ay hindi nang ahas na makipagtalo matapos siyang pag-alitan ni Guzon. Naunawaan niyang hindi na niya mabawi ang nawala nilang mukha ngayon simula nang lumitaw ang matandang ito. Ang tanging nagawa niya ay walang magawang iling ang kanyang ulo. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumudulas kay Xiaoyan habang bahagyang gumagalaw ang kanyang bibig. Isang mahinang boses ang tahimik na ipinadala sa mga tainga ni Xiaoyan. Xiaoyan, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito. Kung matino ka, aalis ka sa Gu Clan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang pagpasok sa Gu Clan ay magdudulot lamang sa iyo ng sarili mong kahihiyan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang boses sa tabi ng kanyang tainga. Isang mahina ngunit malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang maitim na mga mata. Si Lin Shu ay hindi nang ahas na manatili pa pagkatapos ng kanyang boses. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado, hinawakan si Yang Hao, na hindi man lang makagalaw, at naglakad palabas ng gusali. Napalingon si Guzon matapos mapanood si Lin Shu na naglalakad sa malayo. Ang kanyang mga mata ay medyo komplikado habang nakatingin kay Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Isang miyembro ng Xiao Clan ang muling dumating sa Gu Clan. Ang mga kabataan ay may posibilidad na maging mapusok. Dahil sa usapin ng iyong miss, malamang na marami kang maranasan na problema sa hinaharap. Sana, handa kang harapin sila. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Guzon, ngunit wala siyang sinabi. Malalim na pinag-aralan ni Guzon si Xiaoyan. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at bumaba ng stage bago naglakad palayo sa gusali. Maraming mga tao ang nadama na hindi nila nakita ang kanilang pagkapuno nang mapanood nila ang pagbuo ng isang mabangis na labanan na natapos sa isang biglaang paraan. Gayunpaman, wala silang magagawa. Naiiwas na lamang nila ang kanilang mga mata at mahinang pag-usapan ang matinding labanan kanina. Maraming mga mata ang patuloy na nanonood kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa mga titig na ito. Tumalon siya pababa mula sa stone stage at babalik na sana sa kanyang upuan nang bigla niyang natuklasan ang heavenly flame sa kanyang katawan na tumatalon sa sandaling ito. Sinundan ng kanyang mga mata ang bahagyang pakiramdam. Sa wakas ay huminto sila sa medyo tahimik na sulok na iyon. May isang babaeng nakasuot ng pula na nakasuot ng belo. Kalmadong pinagmamasdan siya ng magkabilang mata nito. May parang buhay na simbolo ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay na tahimik na namumulaklak. Heavenly Flame. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang simbolo ng apoy sa pagitan ng mga kilay ng babaeng nakasuot ng pula. Ang mahiwagang angkan na binanggit ni Yao Lao ay lumitaw sa kanyang puso. Siya ay miyembro ng Yan Clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1322. Hanya. Nag-interact ang dalawang pares ng mata sa isa't isa. May apoy na umaagos sa bawat mata nila. Tila unti-unting uminit ang pagitan nilang dalawa. Puff! Magkaharap ang apat na mata. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang kumpol ng apoy sa pagitan ng dalawang individual. Ang ripple mula sa apoy ay nagsunog ng ilang kalapit na mga mesa at upuan upang maging abo. Nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang pumutok ang apoy. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha.
Ang heavenly flame sa loob ng katawan ng babaeng ito na nakapula ang damit ay malamang na hindi pangkaraniwan. Anong nangyari? Mabilis na dumating ang Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan. Sinundan ng mga mata nito ang kanyang tingin at huminto sa grupo ng mga hindi pamilyar na tao bago mahinang nagtanong. Wala. Umiling si Xiaoyan. Binigyan niya ng matalim na tingin ang babaeng nakapulang damit. Kahit na labis niyang pinagnanasaan ang heavenly flames, hindi siya tanga. Ang babaeng ito ay mula sa angkan ng yan na binanggit ni Yao Lao. Bagamat naramdaman ni Xiaoyan na hindi pamilyar sa angkan na ito, ang isang paksayon na maaaring may rank sa tabi ng Gu Clan at ang Han Clan ay malamang na nagtataglay ng malakas na lakas. Hindi niya sila sasaktan dahil sa isang heavenly flame. Tara na, mayroong maraming mga pares ng mga mata sa loob ng tindahan ng alak. Hindi nais ni Xiaoyan na manatili ng matagal. Kaya naman tumalikod na siya at naglakad palabas ng building. Ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay nag-alinlangan saglit bago malapit na sumunod sa kanya. Guoji, paano ito? Nakangiting tanong ng lalaking nakasuot ng puting damit nang makitang paalis na ang likuran ng grupo ni Xiaoyan. Isang napakalakas na heavenly flame. Mahinahong sagot ng babaeng nakasuot ng pulang damit na si Guoji. Isang mahinang alon ang tumaas sa loob ng kanyang tahimik na maladagat na mga mata. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gusto ko talagang makipagpalitan ng suntok sa kanya. Gusto kong makita kung itong Red Lotus Ye Flame, na ikapitong pwesto sa Heavenly Flame Rankang, o ang kanyang Heavenly Flame ay mas malakas. Interesado ka lang sa mga bagay na ito. Walang magawang umiling ang lalaking nakasuot ng puti at sinabing. Ang Xiaoyan na ito ay dapat na miyembro ng Xiao Clan. Ito ay hindi inaasahan na ang angkan, na ang bloodline ay naging basura, ay talagang makakagawa ng ganoong tao. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang Xiao Clan ay may pinakamalapit na relasyon sa Gu Clan noon, ngunit iyon ay noong sila ay malakas. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga clans ay mabubuo magpakailanman sa pundasyon ng pagkakaroon ng katulad na lakas. Kung walang pagsalungat mula sa ilan sa mga elder sa loob ng Gu Clan, ang libingan ni Xiao Zuan ay pilit na binuksan ng mga ito. Ang maamo na lalaking iyon ay ngumiti at sinabing. Ang puntod ng isang peak expert ay isang bagay na kahit ang Gu Clan ay hindi makalaban. Ilan lang ang mga radikal na iyon. Hindi na kailangang ilagay ang lahat sa parehong kategorya. Umiling ang lalaking nakasuot ng puting damit. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at tumawa. Labis pa rin akong interesado sa Heavenly Tomb na binubuksan isang beses kada 20 taon. Bagamat ang Heavenly Tomb ay nasa loob ng Gu Realm, ang mga miyembro ng 8 angkan ay kwalipikadong pumasok dito ayon sa kasunduan mula noon. Ang puntod ni Xiao Zuan ay nasa loob din. I wonder kung mayroon talagang makakapasok. Oo. Iniisip ko kung dumating na ang mga miyembro ng ibang clan. Sa karaniwan, hindi nila papalampasan ang ganoong malaking event. Tumango ang masungit na kilay na iyon at nagsalita. Sino ang nagmamalasakit sa kanila? Kung hindi sila darating, magkakaroon tayo ng mas kaunting mga kakompetensya. Umalis tayo. Napakunot ang labi ng lalaking nakaputing damit. Pagkatapos nun, tumayo siya at lumabas ng building. Sumunod naman ang iilang tao sa likod niya sa steady na takbo. Mukhang mas magulo pa ang sitwasyon kaysa sa narinig ko. Karamihan sa 8 dakilang commander na ito ay may sama ng loob sa iyo. Ngayon, kung hindi nagpakita ang elder mula sa angkan ng Gu, malamang na inatake ka ni Lin Shu. Kumunat ang noo ng Little Fairy Doctor at nagsalita habang pabalik sa kanilang bahay. Natural lang na magkaroon ng gulo. Kung magiging maayos ang lahat sa loob ng Gu Clan na ito, magugulo ako. Tumawa si Xiaoyan. Wala siyang pakialam sa 8 dakilang commander na iyon. Ang Lin Shu na iyon ay maaaring 6-star daw zone, ngunit hindi pa rin siya nagbabanta mula sa pananaw ni Xiaoyan. Ang tanging tao sa 8 mahuhusay na commander na naramdaman ni Xiaoyan ay ang unang commander, na hindi pa nagpapakita ng sarili. Ang mga inaalala ko ay hindi ba ang 8 mahuhusay na commander na ito. Sa halip, nag-aalala ako sa 4 na magagaling na general. Sila ang pinakamatalinong tao sa mga nakababatang henerasyon ng Gu Clan. Ayon sa kanilang potensyal, sila rin ang may pinakamalaking posibilidad na maging Black Submerged King.
Dapat mong malaman na ang pinakamababang kinakailangan para sa bawat Black Submerged King ay maabot ang klase ng Bansheng. Ang Little Fairy Doctor ay nagbuga ng karagdagang impormasyon sa isang solemne na boses. Bansheng. Ha? Sandaling huminto sa paglalakad si Xiaoyan. Ang kanyang maitim na mga mata ay napuno ng kalubhaan. Ang tinaguriang apat na dakilang general ay ang mga tunay na magugulong individual. Ang pagharap sa malahalimaw na mga taong ito ay talagang naging dahilan upang makaramdam ng kaunting pressure si Xiaoyan. Kung ito ay isang pagpapala, hindi ito problema. Kung ito ay gulo, hindi ito matatakasan. Walang kabuluhan na sabihin ang lahat ng ito ngayon. Kung ang problema ay nais na mahanap tayo, wala tayong magagawa. Hindi alintana kung ito ay para sa reputasyon ng Falling Star Pavilion o ang aking Xiao Clan, may ilang mga bagay na hindi maiiwasan. Umiling si Xiaoyan. Ang apat na magagaling na general ay maaaring talagang magulo, ngunit hindi sila naging dahilan para umatras si Xiaoyan dahil sa kahirapan. Walang bagay na hindi niya nakita sa mga taong ito. Talagang hindi gaanong maraming tao sa parehong henerasyon ang makapagpapaalas sa kanya ng hindi lumalaban. Kahit na ang mga tunay na henyo mula sa angkan ng Gu ay hindi siya mapipilit na umatras. Ha? Ang kamao sa ilalim ng manggas ni Xiaoyan ay biglang humigpit nang ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay bigla siyang natigilan. Parang naramdaman niyang may paparating. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, at dama po ang kanyang tingin sa dulo ng isang maliit na daanan sa kagubatan. Tatlong figure sa itim na damit ang random na nakatayo doon. Isang mapanganib na pakiramdam ang tahimik na kumalat mula sa kanila. May naramdaman din ang Little Fairy Doctor at ang iba ng matuklasan ni Xiaoyan ang tatlo. Nagsimulang umikot ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan. Ikaw ba ang Xiaoyan mula sa angkan ng Xiao? Bahagyang pinagpag ng pinuno ng tatlong nakaitim na damit ang kanyang itim na damit at dahan-dahang napalabas ang medyo makulimlim na tawa. Parang hindi luma ang tawa. Maliwanag, ang mayari nito ay hindi isang matandang demonyo. Sino ka? Kumunot ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Ha ha ha. Akala ko magkakaroon ka ng malalalim na alaala sa atin. Natawa ang pinunong nakasuot ng itim nang marinig ang tanong ni Xiaoyan. Bumagsak ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang tugon na ito. Maingat na nilaibat ng kanyang mga mata ang tatlo. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, dahilan upang maging siksik ang kanyang ekspresyon. Mga tao mula sa Hall of Souls. Kung ikukumpara sa pangalang ito, mas gusto kong marinig na tawagin mo kaming angkan ng Han. Tumawa ang lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng masamang hangarin na hindi may tatago. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan. Sinimulan niya ang tatlong taong ito sa isang siksik na paraan. Si Dao Qi ay mabilis na umikot sa loob ng kanyang katawan. Hindi inaasahan na makakatagpo siya ng mga taga Hall of Souls dito. Hindi na kailangang kumilos ng ganito. Ang gawain ng paghuli sa iyo ay hindi ko dapat gawin. Kaya naman, wala rin akong balak na makialam. Pumunta lang ako dito dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang angkan ng Xiao, na mahigpit na sumupil sa aking Han Clan, ay bumagsak. Ngumisi ang lalaking nakaitim na damit. Maaari kang mawala pagkatapos mong makita ang gusto mo. Malamig na tumawa ang Little Fairy Doctor. Kinuyam niya ang kanyang kamay, at ang isang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay pinagsama sa isang Dao Qi latigo sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay walang awa na ibinaba. Ang mahabang latigo ay tumagos sa hangin at paputok na binaril patungo sa taong nakaitim na damit. Mapangahas. Ang dalawa pang figure ay malamig na sumigaw nang makita nila ang pag-atake ng Little Fairy Doctor. Pinagpag nila ang kanilang mga manggas at isang malinaw na kalabog ang lumitaw. Dalawang maitim na tanikala ang sumugod na parang makamandag na ahas. Walang awa silang nabangga ng mahabang latigo na Dao Qi. Bang! Isang nakakatakot na hangin ang nalikha nang magkabanggaan sila. Ang mga puno sa paligid ay agad na naging alikabok. Ang dahilan kung bakit ako naparito ay hindi para atakihin ka. Ang gusto ko lang gawin ay bigyan ka ng payo. Ang pagsalungat sa aking angkan ng Han ay hindi haantong sa isang magandang wakas.
Napangiti na lamang ang pinunong nakasuot ng itim nang magpalitan ang mga suntok ng magkabilang panig. Bahagya niyang inangat ang ulo. Isang maputlang payat na batang mukha ang nahayag sa ilalim ng itim na dawpang. Sa sandaling ito, ang mukha na ipinakita ay naglalaman ng isang makapal na ngiti. Relax, maaga o huli, lulunukin mo itong mga salita mo. Mahinahong sagot ni Xiaoyan. Hihihi. Talagang umaasa ako sa araw na iyon. Gayunpaman, sa palagay ko ang iyong huling kapalaran ay hindi mag-iiba mula kay Xiao Zuan. Mahina na tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Unti-unting nagilusyon ang kanyang katawan sa pagtawa nito. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala sa kakaibang paraan. Alalahanin ang pangalan ko, Hanya. Ang aking ninuno ay isa sa mga malubhang na sugatan si Xiao Zuan noon, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, malamang na ako ang taong tatapos sa iyo. Ito ang kapalaran. Hindi mo ito matatakasan. Hahaha. Isang mahinang tawa ang dahan-dahang pinakawalan mula sa bakanteng espasyo matapos mawala ang tatlong figurang nakaitim na damit. Sa wakas, umalangaw ito sa buong lugar. Matagal bago ito unti-unting nawala. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Inalis na lamang niya ang kanyang tingin sa lugar kung saan nawala ang tatlong iyon matapos kumalat ang tawa. Pagkatapos nito, naglakad siya patungo sa bahay nang walang kahit isang salita, ngunit walang nakakita sa nakakuyong na kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Isang mabangis na kislap ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Hanya. Ha. Dahil ito ang kaso, ang utang na inutang ng iyong ninuno ay babayaran mo. Ang Gurelm ay nagtataglay ng puntod ng ninuno na si Xiao Zuan. Kaya, hayaan ang lugar na ito na maging lugar kung saan ka ililibing. Pinag-aralan ng grupo ng Little Fairy Doctor ang likod ni Xiaoyan. Bagamat nanatiling tahimik si Xiaoyan, naramdaman nila ang isang makapal na hangarin sa pagpatay na tumatagos mula sa kanyang katawan. Maliwanag, si Hanya ay talagang nagpasiklab ng nakamamatay na pagnanasa sa puso ni Xiaoyan. Pagsisisihan ng taong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1323. Pagbubukas ng Gurelm. Mabilis na lumipas ang 3 araw habang naghihintay ang lahat. Hindi lumabas ang grupo ni Xiaoyan sa 3 araw na ito. Si Lin Shu at ang iba ay hindi na muling nagpakita sa kanilang harapan, malamang dahil sa pagsaway ni Elder Guzan. Gayunpaman, naunawaan ng grupo ni Xiaoyan na hindi malulutas ng ganitong paraan ang problema. Siyempre, hindi talaga nag-aalala si Xiaoyan sa ganoong gulo. Mula nang lumitaw ang taong iyon mula sa Hall of Souls na tinatawag na Hanya, ang kanyang focus ay karaniwang nailipat sa taong ito. Mula sa mga salita na sinabi ni Hanya, alam ni Xiaoyan na ang taong ito ay malamang na may ilang katayuan sa loob ng Han Clan. Kung tutusin, mayroon siyang ninuno na malakas. Malamang na si Hanya ay nagtataglay din ng isang malakas na background sa loob ng Han Clan na iyon. Kung hindi, wala siyang 27 bituin na eksperto sa Dao Zone bilang mga bantay sa tabi niya. Ang isang dalubhasa sa ganitong lakas ay hahawak sa posisyon ng isang Chanzen sa loob ng Hall of Souls. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring mag-utos sa kanila. Ang mga salitang sinabi ni Hanya ay nagpapahiwatig din ng misteryo sa likod ng pagkamatay ng kanyang ninuno na si Xiao Zuan. Tila siya ay napapaligiran at inatake ng maraming eksperto. Ang ninuno ni Hanya ay isa sa kanila. Ang mga bagay na ito ay nangyari masyadong matagal na ang nakalipas. Imposibleng imbestigahan sila. Dahil ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng gayong pagpatay na layunin, walang masama sa paglalagay ng bagay na ito sa taong ito. Hindi makita ni Xiaoyan ang lakas ni Hanya. Malamang na mayroon siyang espesyal na paraan para itago ang kanyang lakas. Batay sa hula ni Xiaoyan, tiyak na malakas siya. Ang mahinang pakiramdam ng panganib na iyon ay hindi isang bagay na maibibigay sa kanya ng isang ordinaryong tao. Bagamat medyo natatakot si Xiaoyan sa taong ito, hindi ito naging hadlang sa pagpaslang na layunin sa loob ng kanyang puso. Hanggat ang taong ito ay nananatili sa klase ng Dao Zone, ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng kwalipikasyon upang makaramdam siya ng panghihinayang. Naging kakaibang buhay ang Gu Sacred City nang umulan ang araw sa umaga sa ikatlong araw.
Ngayon ang araw na magbubukas ang pinto sa Gu Realm. Karamihan sa mga taong naruroon ay curious sa misteryosong lugar na ito. Hindi maraming tao sa mundong ito ang nagtataglay ng mga supernatural na tao upang lumikha ng isang kaharian. Habang ang alon ng ingay ay ibinubuga mula sa lungsod, handa nang umalis ang grupo ni Xiaoyan. Lumabas sila sa asyenda, sumunod sa agos ng tao, at mabilis na nagtungo sa gitna ng lungsod. Mayroong napakalaking lawa sa gitna ng Gu Sacred City. Ang lawa ay hindi pangkaraniwang malinaw. Ang isa ay hindi makita ang kabilang gilid sa isang sulyap. Ang ganitong uri ng kalaliman ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na kilabot. Sa sandaling ito, ang paligid ng lawa ay inookupahan ng maraming tao. Maging ang tuktok ng nakapalibot na mga gusali ay maraming mga figures sa kanila. Maraming mga tingin ang natipon sa malinaw na lawa. Maraming tao na nakasuot ng baluti ang nakatayo sa lawa. Isang malakas na aura ang kumalat, na naging dahilan upang walang sino mang matapang na tumuntong sa lawa. Lahat, ang Gu Realm ay magbubukas sa lalong madaling panahon. Ang lugar sa loob ng Gu Realm ay napakalawak. Hindi may iwasang mawala ang iyong landas kung ikaw ay random na gumala-gala. Kung sakaling makapasok ka sa ilang mga special na bitek, malamang na ikaw ay mamamatay sa walang laman na kalawakan. Sa makatuwid, umaasa ako na ang lahat ay hindi basta-basta gumagala pagkatapos makapasok. Si Elder Guzon, na nakilala ng grupo ni Xiaoyan kahapon, ay nakatayo sa gitna ng lawa. Sumigaw siya sa malakas at malinaw na boses. May taong tatanggap sa iyo pagkatapos pumasok sa Gu Realm. Pagkatapos nito, ipapadala nila ang lahat sa gitnang lugar ng Gu Realm, ang Gu Sacred Mountain Range. Mayroon ding mga Gu Clan descendant citizens sa loob ng Gu Realm. Sana ay hindi sila abalahin ng lahat. Kung hindi, baka ma-blacklist ka ng aming Gu Clan. Malinaw ba ang lahat? Ilang magalang na tugon ang lumabas mula sa labas ng lawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Guzon. Gu Clan descendant citizen. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang katagang ito. Ang Gu Clan descendant citizen ay ang pinakamababang antas sa loob ng Gu Clan, ngunit ito rin ang pinakamahalagang level. Matapos dumami sa hindi mabilang na bilang ng mga taon, medyo marami na ang Gu Clan descendant citizens sa loob ng Gu Realm. Lahat sila ay nagtataglay ng Daudi bloodline sa loob ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang bloodline na ito ay hindi gaanong mahalaga. Siyempre, ang ilang mga aksidente sa bloodline o pagkakaiba ay naganap kapag ang kanilang mga espesyal na lahi. Natuklasan ang mga mamamayan, ang kanilang mga katayuan ay tumataas habang sila ay naging isang tunay na miyembro ng angkan ng Gu. Nakangiti si Tian Wu Zunzi habang nagpapaliwanag. Ang hindi mabilang na dami ng bagong dugo. Hindi nakapagtataka na ang Gu Clan ay hindi tumanggi sa paglipas ng panahon. Tumanggo si Xiaoyan. Sa napakaraming inapong mamamayan, hindi nakakagulat na ang Gu Clan ay may walang katapusang bilang ng mga batang henyo. Sila ay mga tunay na henyo na pinili mula sa 100,000 o kahit 1,000,000 tao. Ngumiti si Tian Wu Zunzi at tumanggo. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw ang mga alon ng alon sa Clam Lake. Naramdaman ng lahat ang isang lubhang nakakatakot na spatial fluctuation na kumakalat mula sa espasyo sa itaas ng lawa. Isang napakaliwanag na haligi ng liwanag ang biglang bumaril ng ang ganitong uri ng nakakatakot na spatial ripple ay umabot na sa tuktok nito. Ito ay konektado sa enerhiya ng lungsod. Rumble. Isang parang kulog na tunog ang biglang bumuglas mula sa espasyo sa itaas ng ripple nang magkadikit ang dalawa. Nahati ang espasyo sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Ilang sandali pa, isang malaking pinto na patungo sa hindi kilalang kalaliman ng kalawakan ang lumitaw sa harap ng maraming mga mata na naruroon. Nabuksan na ang spatial door na patungo sa Gu Realm. Lahat, pakipasok. Nakangiti si Guzon habang nakatingin sa napakalaking spatial na pinto. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa isang malakas at malinaw na boses. Ang mga salita ni Guzon ay tumunog lamang ng may ilang mga figures sa paligid. Nagmamadali silang lumapit at lumitaw sa harap ng spatial door. Matapos mausisa ito, nanguna ang ilang bihasa at matatapang na indibidwal.
Nakadama sila ng lubos na katiyakan pagdating sa angkan ng Go at hindi sila nag-aalala na gagawin ng angkan ng Go ang anumang bagay sa kanila. Nang may nangunguna, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan ng tao sa likod. Ang bawat isa ay nagsimulang sumugod sa special na pinto ng isa-isa. Kahit na nahaharap sa napakalaking sukat, ang special na pinto ay tila isang napakalalim na hukay. Kahit gaano karaming tao ang sumiksik, hindi ito nag-alon kahit kaunti. Dumiretso na tayo. Napangiti si Xiaoyan nang makitang walang kakaibang palatandaan sa special door. Nauna siyang maglakad patungo sa lawa. Tumapak ang paa niya sa tubig, at tinungo niya ang special door. Ang Little Fairy Doctor at ang iba ay sumunod malapit sa likuran. Ang mga gilid ng special door ay binabantayan ng husto ng mga mandirigma ng Black Submerged Army. Nakita ni Xiaoyan si Ling Quan at ang pangalawang commander, si Lin Shu, na nagpakilala noon, sa pwesto ng pinuno. Hindi niya nakita ang ikatlong commander na si Yang Hao. Malamang na nagpapagaling pa siya. Kung tutuusin, medyo mabigat ang mga pag-atake ni Xiaoyan. Pinaikit ni Lin Shu ang kanyang dalawang mata nang makita niyang naglalakad ang grupo ni Xiaoyan. Sinulyapan niya si Elder Guzon, na abala. Pagkatapos nito, marahang humakbang ang kanyang paa sa kaliwa at nagkataong nakaharang sa daanan sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya nakita ang roadblock na ito. Nagpatuloy ang mga paa niya sa paglalakad sa rutang tinahak niya kanina. Sa wakas, dahan-daang nagbanggaan ang katawan ng dalawa. Bang! Ang isang bahagyang tunog ay tahimik na naglabas sa sandaling naganap ang banggaan. Ang tubig sa lawa sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang nabuo ng maraming matinding pabilog na alon. Gayunpaman, ang puwersa na ginamit ng dalawang tao ay ganap na nakontrol. Kaya naman, ang mabangis na banggaan na ito ay hindi nagdulot ng malaking kaguluhan. Bang! Walang ekspresyon si Xiaoyan. Mabilis na yumanig ang kanyang balikat sa kakaibang paraan. Sunod-sunod na alon ng puwersa na tila bilis ng kidlat at patuloy na bumangga sa balikat ni Lin Shu. Roar! Namutla ang ekspresyon ni Lin Shu nang muli silang magkabangga. Ang puwersa na ipinapadala mula sa katawan ni Xiaoyan ay napakainit na nakakatakot. Bukod dito, ang init na iyon ay nagtago rin ng lamig. Agad na naging sanhi ng pagkamanhid ng kanyang balikat ang pagsasanib ng dalawa. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan habang ang kanyang mga paa ay pasuray-suray na paatras ng 3 hakbang sa ibabaw ng lawa. Ang huling hakbang na iyon ay naging sanhi pa ng pagkahulog ng kanyang paa sa lawa. Maliwanag, itong pangalawang commander ng Black Submerged Army ay hindi nakakuha ng bentahe sa banggaan na ito. Mahina ang ekspresyon ni Xiaoyan. Sinulyapan niya ang pangit na ekspresyon ni Lin Shu ngunit walang sinabi. Muli siyang humakbang pasulong at tinungo ang special gate. Xiaoyan, hindi ka dapat maging mayabang. Natural na may haharap sa iyo sa loob ng Gu Realm. Hihintayin kitang umakyat na parang patay na aso. Ang ginawa ni Xiaoyan na hindi siya pinansin ay naging sanhi ng pagumbok ng mga ugat sa ulo ni Lin Shu. Sa wakas ay itinikom niya ang kanyang mga ngipin sa sandaling papasok na si Xiaoyan sa special door. Isang mababa at masasamang boses ang nalipat sa tainga ni Xiaoyan. Masyado kang nag-aalala, pangalawang commander. Dapat alagaan mo muna ang iyong sarili. Huminto ang katawan ni Xiaoyan, at walang pakialam siyang ngumisi. Pagkatapos nito, hindi na siya nanatili. Pumasok siya sa special door. Lumitaw ang espasyo, at mabilis siyang nawala. Roar! Muling napaungol si Lin Shu nang mawala si Xiaoyan. Kaagad, isang bakas ng dugo ang tumagos mula sa sulok ng kanyang bibig sa harap ng natulala na mga mata ng ilang tao mula sa Black Submerged Army. Bastos! Malungkot ang ekspresyon ni Lin Shu. Tumalon ang Dao Qi sa kanyang kanang balikat. Pagkatapos nito, bigla niyang ibinuka ang kanyang palad. Isang lilang kayumangging apoy na may halong puting kulay ang bumungad sa kanyang palad. Ito ay binaril sa lawa, na nagbuga ng napakakapal na puting fog at isang mainit na tunog. Ang siga na ito ay natural na bagay na ipinasok ni Xiaoyan sa katawan ni Lin Shu noong nagpalitan sila ng suntok kanina. Gayunpaman, si Lin Shu ay hindi gustong magpakita ng kahinaan sa harap ni Xiaoyan kanina. Dahil dito ay pilit niyang tiniis.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pilit na pagtitiis sa nakakatakot na apoy na ito ay magdudulot ng ganoong antas ng pagkasira sa loob ng kanyang katawan. Xiaoyan, minamaliit kita. Gayunpaman, hindi mo ito turn bilang isang bastard ng isang naz-ayang na angkan para kumilos ng mayabang sa aking Gu-realm. Likas na may haharap sa iyo sa Gu-realm. Maghihintay ako dito kung kailan ka umakyat na parang patay na aso. Ang Young Miss ay hindi isang taong kababaan ng iyong pagnanasa. Battle Through the Heavens. Kabanata 1324. Makalangit na libingan. Ang mga ulap ay lumutang sa isang walang katapusang azure blue na kalangitan. Paminsan-minsan, umiihip ang simoy ng hangin, na nagdudulot ng berdeng alon sa abot tanaw sa damuhan sa ibaba. Isang matinding pagbabago-bago ang biglang ibinuga sa kalangitan, at isang napakalaking maitim na spatial na pinto ay lumitaw ng wala saan. Di nagtagal pagkatapos itong lumitaw, maraming mga figure ang nagsimulang dahan-daang lumitaw mula dito. Nakatayo sila sa banyagang lugar na ito. Ito ba ang angkan ng Gu? Anong siksik na natural na enerhiya? Ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas malaki kaysa sa labas ng mundo. Ito ay talagang isang antas na tanging isang elite na Daosheng ang maaabot. Ang supernatural na kapangyarihang ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Unti-unting kumalat ang maraming tandang kasunod ng paglitaw ng mga figurang ito ng tao. Habang nagbubulalas ang lahat, lumabas din ang grupo ni Xiaoyan sa spatial door. Naramdaman nila ang siksik na enerhiya at pagkagulat na bumalatay sa kanilang mga mukha. Napakalakas ng natural na enerhiya. Kung ang isang tao ay magsasanay dito, ang pag-unlad ng isang tao ay dobleng bilis kaysa sa labas ng mundo. Ang gukla na ito ay hindi lamang pinagpala sa mga tuntunin ng talento sa pagsasanay, sila rin ay nagtataglay ng gayong pinagpalang lupain. Ito ay walang dahilan na sila ay malakas. Huminga ng hangin si Xiaoyan at napabulalas. Ang ganitong uri ng pagbubukas ng isang kaharian ay parang paglikha ng isa pang mundo. Bagamat ang laki nito ay hindi kasing laki ng kontinente ng Daoqi, ito ang dahilan kung bakit ang natural na enerhiya ay nagtitipon dito ng mas mahusay. Ang isa ay makakakuha ng 2 beses sa mga resulta sa kalahati ng pagsisikap pagdating sa pagsasanay. Tumango rin si Tian Wu Zunzi at nangatuwiran. Bang! Habang nakikipag-usap si Xiaoyan kay Tian Wu Zunzi, biglang umugang sa malayong kalangitan ang tunog ng napipigang kulog. Nakita ng lahat ang malalaking makapal na ulap na umaakyat patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Yung mga pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang madilim na ulap. Ilang sandali pa ay biglang nanliit ang kanyang mga mata. Mga lumilipad na barkong pandigma. Nang matuklasan ni Xiaoyan ang maitim na ulap na iyon, natuklasan din ito ng ilan pang matatalas na mata at maraming mga bulalas ang lumabas. Ang mga madilim na ulap ay nabuo ng 10 lumilipad na barkong pandigma sa kalangitan at nagtipon sa paligid ng mga barkong pandigma. Sa pagtingin sa malayo, tila ang mga barkong pandigma ay nakasakay sa madilim na ulap. Sinabayan sila ng mga kulog pagdating nila. Ang hitsura na ito ay kahanga-hanga. Talagang karapat-dapat itong maging angkan ng Gu. Ang kadakilaan na ito ay isang bagay na maaaring ihambing ng ilang paksayon sa Central Plains. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga barkong pandigma na mabilis na lumilipad. Rumble! Ang madilim na ulap ay sinamahan ng mga kulog sa pagdating. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang huminto sa langit. Isang matandang boses ang ipinadala mula sa mga barkong pandigma. Ha. Lahat ng bisita, mangyaring sumakay sa mga barko. Matapos tumunog ang tinig ng matanda, makikita ang nalalabing maitim na ulap na biglang humiwalay at bumubuo ng isang puwang. Ang dulo ng puwang ay umabot sa mga barkong pandigma. Nang makita ito, ilang mga tao ang nanguna sa paglipat pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sumakay sila sa isang malaking barkong pandigma. Ang grupo ni Xiaoyan ay naghintay ng ilang sandali at pagkatapos ay sumunod matapos makitang walang kakaibang pagbabago. Napagtanto lamang ng grupo ni Xiaoyan ang napakalaking laki ng mga barkong pandigma pagkatapos sumakay ng isa. Ang isang tao ay lumitaw na napakaliit kapag nakatayo dito. Makikita ng isang tao ang mga mandirigma mula sa Black Submerged Army na may hawak na mahabang sibat sa buong mga barkong pandigma.
Ang mga depensa nito ay hindi karaniwang mahigpit. Matapos makapasok ang lahat sa barkong pandigma, muling tumunog ang boses ng matanda mula kanina. Maya-maya pa ay nanginig ang katawan ng bangka. Naramdaman ni Xiaoyan na mas tumindi ang mga pagbabago sa spatial sa paligid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang paligid at mabilis na napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Nakakapaglakbay sa kalawakan. Napakahiwagang battleship. Hahaha. Ang ganitong uri ng battleship ay isang bagay na minana ng Goklan mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay tinatawag na space shuttle boat. Sa bilis nito, malamang na kahit na ang isang eksperto sa tuktok ng klase ng Daozon ay hindi na makakahabol dito. Sa kasamaang palad, ang ganitong bagay ay talagang napakabihirang ngayon. Isang tawa ang biglang napawi mula sa likod ni Xiaoyan nang makaramdam siya ng pagkagulat. Lumingon si Xiaoyan, at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakangiti sa likuran nila. Sa noo ng lalaking ito, dahan-daang nasusunog ang parang buhay na simbolo ng apoy. Ang taong ito ay isa sa mga taong nakita ni Xiaoyan sa tindahan ng alak noon. Mister, salamat sa impormasyon. Natural ang ngiti nitong lalaking nakaputing damit. Ramdam ni Xiaoyan na wala siyang masamang iniisip. Ngumisi din si Xiaoyan, kinulong ang kanyang mga kamay, at nagpasalamat sa kanya. Hahaha. Masyado kang magalang. Ako si Wu Zuan. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng puting damit habang nagpakilala. Xiaoyan. Nakangiti ring sagot ni Xiaoyan. Gayunpaman, winawagayway lang ni Wu Zuan ang kanyang kamay habang sinasabi niya. Ang Peel Gathering Champion na si Xiaoyan. Hahaha. Natural na alam ko kung sino ka. Si Brother Wu Zuan ay malamang na miyembro ng Yan Clan, tama ba? Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Hindi nagulat si Wu Zuan na nakita ni Xiaoyan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngumisi siya at tumango bago sinabing. Kung may pag-uusapan, ang ating dalawang angkan ay may relasyon na matagal na ang nakalipas. Siguro kung si Brother Xiaoyan ay napunta sa Go Realm dahil sa pagbubukas ng Heavenly Tomb. Heavenly Tomb. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang katagang ito. Natigilan din si Wu Zuan nang makita niya ang reaksyon ni Xiaoyan. Bigla siyang naunawaan bago sinabing. Ito ang aking kapabayaan. Mula nang mamatay si Elder Xiao Zuan, ang Xiao Clan ay hindi na muling nakarating sa Go Realm. Malamang na may ilang bagay na nawala sa panahon ng mana. Maaari bang sabihin sa akin ni Brother Wu Zuan ang tungkol sa Heavenly Tomb na ito? Tumawa si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay hindi isang lihim sa iyo. Kaya, mainam na sabihin ito kay Brother Xiaoyan. Nag-alinlangan sandali si Wu Zuan bago sumagot ng nakangiti. Ang Heavenly Tomb na ito ay naiwan mula pa noong sinaunang panahon. Napakaraming mga libingan na pag-aari ng iba't ibang eksperto doon. Kabilang sa mga ito ang puntod ng iyong ninuno, si Xiao Zuan. Tumibok ang puso ni Xiaoyan. Hindi inaasahan na ang tinaguriang Heavenly Tomb na ito ay kamag-anak ng kanyang ninuno. Isa sa mga dahilan kung bakit siya napunta sa Go Realm sa pagkakataong ito ay upang maglakbay sa puntod ng kanyang ninuno. Baka may makuha siya doon. Ang Heavenly Tomb ay lubhang mahiwaga. Ito ay nagtataglay ng mga bakas ng enerhiya ng maraming mga eksperto mula pa noong unang panahon, at sa pag-agos ng panahon, ang mga imprint na ito ay nagbago sa kanilang mga anyo mula noong sila ay nabubuhay pa. Hanggat ang isang tao ay natalo sa kanila, ang isang tao ay makakakuha ng enerhiya na imprint at masipsip ito upang mapataas ang kanyang lakas. Tumawa si Wu Zuan. Dapat malaman na ang mga energy imprint na ito ay hindi pangkaraniwan. Katumbas ang mga ito ng isang tunay na high-tier medicinal pill. Bukod dito, ang mga ito ay ang uri na patuloy na maaaring ubusin ng isang tao nang hindi gaanong nababawasan ang mga epekto nito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang oras sa loob ng Heavenly Tomb ay dumadaloy ng mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Ang 5 araw sa loob ng Heavenly Tomb ay katumbas ng 1 araw sa labas ng mundo. Ano? Kahit na sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang nagulat nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang mundong ito ay talagang nagtataglay ng isang mahiwagang lugar. Ang 5 araw sa loob ay katumbas ng 1 araw sa labas.
Nangangahulugan ba iyon na 6 na araw lamang ang lilipas sa labas ng mundo kung ang isa ay mananatili sa loob nito ng 1 buwan? Kung ang isa ay nanatili ng 1 taon sa loob nito, 2 buwan na lang ang lumipas. Kung ang isang tao ay nagsanay ng 100 taon sa loob, ang taong iyon ay hindi magiging isang tunay na dalubhasa kapag siya ay lumabas. Sa ganitong uri ng labis na oras, kahit na ang pinakahanggal na tanga ay makakamit ang isang mahusay na tagumpay. Hahaha. Ang Heavenly Tomb ay misteryoso. Gayunpaman, may limitasyon din. Ang bagay na ito ay magbubukas 1 beses bawat 20 taon. Ang isa ay maaaring manatili ng 3 taon sa loob nito sa anumang pagkakataon, nakatumbas ng halos kalahating taon sa labas ng mundo. Tumawa si Wu Zuan. Siyempre, tanging ang mga miyembro ng clan mula sa 8 sinaunang angkan ang kwalipikadong makapasok sa Heavenly Tomb. Ang ibang mga tao ay hindi magkakaroon ng ganoong kwalifikasyon. Sa ganitong paraan, si Brother Xiaoyan ay nakakapasok din dito. Ang Xiao clan ay bumagsak na, ngunit maaari pa akong pumasok. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Matapos marinig ang sinabi ni Wu Zuan na ganito, ang Heavenly Tomb ay nagpapasaya sa kanya. Ang pananatili sa loob ng 3 taon ay sapat na para magawa niya ang maraming bagay. Ang bagay na sa tingin niya ay kulang sa kanya ngayon ay ang oras. Ito ang mga patakaran. Hindi alintana kung gaano kahirap ang Xiao clan, isa ito sa 8 angkan. Siyempre, dapat mo ring maunawaan na sa huli ay makakatagpo ka ng ilang problema. Gayunpaman, dahil sa lakas ng kapatid na si Xiaoyan, dapat mong lutisin ang problemang ito. Ibinuka ni Wu Zuan ang kanyang mga kamay habang nagsasalita siya. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Wu Zuan at sinabing, Brother Wu Zuan, salamat sa iyong impormasyon. Hahaha. Ito ay isang maliit na bagay. Kung talagang papasok ka sa Heavenly Tomb pagdating ng panahon, maaaring kailanganin kitang makipagtulungan. Ang ilan sa iba pang mga angkan ay may sama ng loob sa aking angkan ng yan. Laging magandang magkaroon ng karagdagang kaibigan. Nakangiti si Wu Zuan habang nagsasalita. Kung si Xiaoyan ay isang ordinaryong tao, natural na hindi siya gagawa ng inisyatiba na sumulong. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hindi lamang miyembro ng Xiao clan, mayroon din siyang malaking lakas. Ang mga taong ito ay nagkakahalaga ng pakikipagkaibigan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Natural na naiintindihan niya ang mga loika na ito. Ang Wu Zuan na ito ay marahil ay sinabi lamang sa kanya ang mga sikretong ito dahil sa kanyang lakas. Gayunpaman, ito ay isang ordinaryong pangyayari. Kung siya ang nasa kalagayan ni Wu Zuan, hindi rin siya magbubunyag ng mga sikreto sa mga taong hindi nila kamag-anak. Dagdag pa rito, dapat mong bigyan ng higit na pansin ang mga tao mula sa angkan ng Han at ang angkan ng Yao. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa angkan ng Han. Ang iyong angkan ng Xiao ay matagal nang magkaaway. Ang pagbagsak ng angkan ng Xiao noon ay tiyak na may kaugnayan sa kanila. Para sa angkan ng Yao, ito ay dahil sa iyong guro na si Yao Chen. Hahaha. Sa pagsasalita dito, hindi ko inaasahan na si Elder Yao Chen ay mula sa angkan ng Yao. Ito ay isang bagay na nabanggit lamang sa akin ng mga matatanda ng aking angkan habang nasa paglalakbay na ito. Tumawa si Wu Zuan. Kung tama ang hula ko, ang mga taong ipinadala ng Yao clan sa pagkakataong ito ay si Yao Xingji, na tinatawag na human medicine sa loob ng Yao clan. Ang mga miyembro ng Yao clan na ito ay hindi mataas ang tingin sa mga alchemist sa labas ng mundo. Bukod pa rito, ikaw ay isang disipulo ni Elder Yao Chen, na inabandona ng angkan ng Yao noon, at sinasabing ikaw ang pinakamalakas na alchemist ng nakababatang henerasyon sa loob ng Central Plains. Dahil sa ugali ng taong iyon, siguradong mapapahiya ka niya kapag nagkita kayong dalawa. Human Medicine, Yao Xingji, kakaibang titulo, kakaibang pangalan. Inulit ni Xiaoyan ang mga pangalan sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, umiling siya. Ang marinig lang ang mga pangalan ng mga taong ito ay naging dahilan ng pagkaayaw ni Xiaoyan sa kanya. Kahit nakakaiba ang kanyang mga pangalan, balitang-balita na siya ay isang Tier 8 alchemist. Ang kanyang aktwal na lakas ay hindi mas mababa kaysa sa iyo.
Dapat kang mag-ingat kung makilala mo siya. Paalala ni Wo Zuan. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang Tier 8 ay hindi isang masamang antas. Sana, hindi siya masaktan ng taong ito. Kung hindi, ipapaalam niya sa kanila na kahit na ang disipulo ng isang taong inabandona ng Yao Clan ay mas malakas kaysa sa kanilang tinatawag na core clan members. Ang kahihiyan na dinanas ng guro ay ibabalik ng alagad na ito sa ngalan ng kanyang matanda na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1325. Guzin. Si Wo Zuan ay nagpaalam kay Xiaoyan at umalis pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali. Bakas sa mukha ni Xiaoyan ang ekspresyon ng pagmumuni-muni habang pinag-aaralan niya ang likod ni Wo Zuan mula sa gilid. Malinaw na ang Wo Zuan na ito ay narito upang magpahayag ng mabuting kalooban. Marahil bahagi ng dahilan ay dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, ngunit hindi ito ganap na nangyari. Kung tutuusin, miyembro ng Yan Clan ang dating. Bukod dito, ang kasalukuyang angkan ng Yan ay hindi kasing sira ng angkan ng Xiao. Ang taong ito ay hindi simple. Kahit ako ay hindi makita sa pamamagitan ng kanyang lakas. Siya ay talagang karapat-dapat na maging mula sa isa sa 8 sinaunang angkan, mukhang misteryoso at hindi maarap. Si Tian Wo Zunzi at ang iba pa, na umatras sa gilid, sa wakas ay lumapit at napasigaw pagkatapos makitang umalis si Wo Zuan. Tumanggaw si Xiaoyan. Kung nahulaan niya ng tama, ang lakas ni Wo Zuan ay dapat nasa 7-star daw zone o mas malakas. Kung hindi, hindi niya may tatago ang kanyang lakas kay Tian Wo Zunzi, na ang lakas ay umabot sa lakas ng 6-star daw zone. Gayunpaman, kung talagang pag-uusapan ang pagiging misteryoso, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan na ang babaeng nakapula ang damit ay mas hindi maarap. Ang mga sinaunang angkan na ito ay talagang pambihira. Sa kabutihang palad, mula sa mga aksyon ni Wo Zuan, ang angkan ng Yan ay medyo mas palakaibigan. Kakailanganin ng kalahating araw para maglakbay mula rito patungo sa Gu Sacred Mountain Range ng Gu Realm. Makakapagpahinga lang tayo sa battleship sa panahong ito. Tara na. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang lahat sa kabilang panig ng barkong pandigma. Ang barkong ito ay napakalaki. Gayunpaman, ang mga depensa nito ay napakahigpit. Nakatagpo sila ng mga ganap na armadong mandirigma ng Black Submerged Army sa bawat ilang hakbang nila. Dahil dito ay bahagyang nagulat si Xiaoyan. Malamang na hindi nakakailanganin ang ganoong line-up kung nandito lang sila para tanggapin ang grupong ito. Mukhang nag-aalala ang Gu Clan sa mga taong nakapasok sa Gu Clan, ngunit inaasahan lang ito. Ang enerhiya ng Gu Realm na ito ay napakakapal. Kung ang isang tao ay nanatili dito upang magsanay, ang isa ay magsasanay ng mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ang ilang mga tao na may lihim na motibo ay maaaring lihim na makahanap ng isang lugar na mapagtataguan at sanayin. Pinag-isipan ni Xiaoyan ang isip. Ang pag-uugali ng angkan ng Gu ay talagang hindi tinatablan ng tubig. Kasunod ng unti-unting pagsulong ng grupo ni Xiaoyan, dahan-dahan silang nakarating sa isang lugar malapit sa ulo ng battleship. Mas kakaunti ang tao dito kumpara sa ibang lugar. Gayunpaman, ang mga depensa sa paligid ng lugar na ito ay hindi masyadong mahina. Tila nawala ng interes si Xiaoyan sa sandaling lumakad siya sa pinuno ng barkong pandigma. Tatalikod na sana siya at aalis nang biglang huminto ang mga mata niya sa harapan ng barko. May isang lalaking mahaba ang buhok na may makikinang na damit ang nakaupo doon. Isang maliit na lamesang gawa sa kahoy ang nakalagay sa harapan niya. 2 malinaw na tasa ng tsaa ang inilagay dito. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang nakatitig sa likod nito. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis nang walang sinasabi. Nararamdaman niya ang malawak at malakas na aura na malabong kumakalat mula sa katawan ng taong ito. Bukod dito, hindi niya gusto ang ganitong uri ng pagpapanggap. Kaibigan mula sa angkan ng Xiao. Dahil nandito ka, mangyaring maupo ka. Gayunpaman, nakatalikod lang si Xiaoyan ng isang mahinang tawa ang napunta sa kanyang tainga, dahilan para mapahinto siya. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nakipagpalitan ng tingin ang kanyang mga mata sa grupo ng Little Fairy Doctor ngunit hindi umalis. Pagtalikod niya, naglakad siya papunta sa lalaking iyon at umupo sa tapat niya.
Itinaas niya ang kanyang mga mata at mahinang nagtanong. Isang tao mula sa angkan ng Go. Hindi naman kagwapuhan ang itsura nitong lalaking mahaba ang buhok. Maaari pa nga itong tawaging ordinaryo. Gayunpaman, nagbigay ito ng isang misteryosong nakakumbinsi na pakiramdam. Hahaha. Ako si Guzin. Tumawa ang mahabang buhok. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga nakapaligid na mandirigma ng Black Submerged Army at natuklasan na ang mga mata ng mga taong ito ay naglalaman ng paggalang kapag sila ay tumingin sa taong ito. Ang paggalang na ito, na nagmula sa kanilang mga puso, ay isang bagay na hindi lumilitaw kahit nakaharap nila ang pangalawang commander na si Lin Shu. First Commander ng Black Submerged Army. Natahimik sandali si Xiaoyan bago siya mahinang nagtanong. Nanginginig ang kamay ng mahabang buhok na ginamit ng lalaki sa pag-angat ng kanyang tasa nang marinig ang mga salitang ito. Isang pabilog na ripple ang kumalat sa loob ng teacup habang siya ay tumawa. Talagang karapat-dapat kang maging miyembro ng Shao Clan. Naghihintay ka ba dito para tulungan ang grupo ni Ling Quan na maibalik ang kanilang mga mukha? Walang ekspresyong tanong ni Lindong. Hahaha. Ang ilang maliliit na tao ay may magagalitin na mga karakter at mahinang pagpipigil. Sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng palaging may mas mataas na tao, matututo silang bawiin ang ilan sa kanilang pagmamataas. Bukod dito, hindi sila mangangahas na lumapit at hanapin ako para sa isang bagay tulad ng pagtulong sa kanila na maibalik ang kanilang mukha. Tumawa si Guzin. Tinitigan ni Xiaoyan si Guzin sa harap niya. Ang taong ito ay medyo banayad. Ang ganitong uri ng magaan at banayad na kontrol ay isang bagay na nakita ni Xiaoyan sa unang pagkakataon sa mga nakababatang henerasyon. Alam mo ba kung bakit napakaraming mandirigma ng Black Submerged Army na nagbabantay sa battleship na ito? Walang pakialam si Guzin sa pagtutok ni Xiaoyan nang bigla siyang nagtanong. Nag-aalala ka sa mga taong nananatili sa Gu Realm, tama ba? Biglang sumagot si Xiaoyan. Ito ay bahagi lamang ng dahilan. Mayroong malaking bilang ng mga inapo na mamamayan sa loob ng Gu Realm. Sila ang pundasyon ng Gu Clan at sila rin ang pinakamahalagang antas sa loob ng Gu Clan. Ang kanilang mga katawan ay nagtataglay ng Daudi bloodline. Bagamat ang halagang ito ay napakanipis na ito ay balewala, paminsan-minsan ay may nabubuo na mga pagkakaiba-iba. Ang mga taong ito ay magiging bagong dugo ng Gu Clan. Siyempre, ang dahilan ng pagkakaroon nila ng dugong di, sa loob ng kanilang katawan. Mahinang sabi ni Guzin. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bloodline ay napakahina. Madali itong masugpo. Napakadali ng paraan upang i-overlay ang bloodline na ito. Hanggat ang isang tao ay nagpakasal sa isang tagalabas. Pahalagahan ng Gu Clan ang Daudi bloodline. Sa makatuwid, nag-aalala kami na may isang tao mula sa labas ng clan na magdulot ng pagkawala ng lakas ng bloodline na ito. Bilang resulta, nagsagawa kami ng pag-iingat laban sa sinumang natitira sa Gu Realm kahit sa maikling panahon. Natigil ang mga salita ni Guzin nang sabihin niya ito. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, ito ang kaso para sa isang ordinaryong descendant citizen at ito rin ang kaso para sa mga pangunahing miyembro ng Gu Clan. Sa loob ng mga alituntunin ng aking Gu Clan, may malinaw na panuntunan na ang isang tao ay hindi pinapayagang magpakasal sa labas ng clan. Malamang na alam mo kung ano ang gusto kong ipahiwatig, tama ba? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Alam ko ngunit wala pa ring silbi laban sa akin. Ang ilang mga pangungusap ko na ito ay natural na walang pag-asang mapapabayaan mo ang iyong mga intensyon. Gayunpaman, dapat mo ring malaman kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng Gu Clan sa Daudi bloodline. Upang matiyak na ang bloodline ay magpapatuloy, napakahirap para sa anumang bagay sa pagitan mo at ng iyong miss. Dahan-daang inilapag ni Guzin ang kanyang teacup at sinabing, dapat malaman ng isang tao kung kailan siya atres sa mahirap na sitwasyon anuman ang magagawa ng isang tao. Kung hindi, malamang na hindi ito makakabuti sa sinuman. Ito ay hindi isang banta, ngunit isang paalala. Kung talagang gusto mo ang batang si Miss, hindi mo siya dapat i-drag pababa. Ang kasalukuyang Shao Clan ay ganap na tinanggihan. Dahan-daang pinaikot ni Xiaoyan ang storage ring sa kanyang daliri. Ilang sandali pa,
Bigla siyang tumawa. Ganyan ba talaga kalakas ang bloodline ng Dowdy? Natigilan si Guzin nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Agad siyang ngumiti at sumagot. Kailangan pa bang magbigay ng tugon? Ang mga sinaunang angkan na ito ay malakas pa rin hanggang ngayon. Ito ang pinakamagandang patunay. Napangiti si Xiaoyan ngunit hindi nagkokomitel. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Anong antas ang dapat maabot ng isang tao upang maging sanhi ng pagbalewala ng angkan ng Go ang linya ng dugo? Dao Sheng. Tinaas ni Guzin ang kanyang noo at dahan-daang sumagot. Kung ganoon, aabot ako sa antas na iyon. Ngumisi si Xiaoyan at tumugon. Ito ay hindi isang simpleng bagay tulad ng pagbukas ng bibig. Tandaan, ang tinutukoy ko ay isang Dao Sheng. Isang tunay na Dao Sheng at hindi isang Ban Sheng. Kumunat ang noo ni Guzin at sinabing, ang aking guklan ay hindi kailanman nagkukulang ng mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daozun. Gayunpaman, hindi nila maabot ang antas na iyon kahit nagugulin ang kanilang buong buhay sa pagsubok. Alam kong napakahusay ng iyong talento. Gayunpaman, may mga tao sa aking angkan ng Go na mas mahuhusay pa kaysa sa iyo. Maging ang mga taong ito ay hindi kumpiyansa na maaari silang umaban sa isang Dao Sheng. Paano ka makakatitiyak na makakamit mo ito? Ito ay dahil kayo ay miyembro ng Go Clan samantalang ako ay hindi. Ito ay dahil kayo ay umaasa sa dakilang lakas ng Dowdy bloodline habang ako ay hindi. Napangiti si Xiaoyan habang ipinapaliwanag niya ang kanyang kumpiyansa. Kung maaabot ko ba ang klase ng Dao Sheng? Patutunayan ng panahon ang lahat. Ang ngiti sa mukha ni Guzin ay unti-unting binawi. Nakatitig ang mga mata niya sa confident na mukha na nasa harapan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bamantong hininga siya. Natutuwa akong lubos na nasisiyahan kung talagang may tiwala ka. Gayunpaman, kapag naranasan mo na ang kahirapan sa paglusot sa klase ng Dao Sheng, umaasa ako na iwanan mo siyang Miss dahil magiging masama para sa inyong dalawa kung magpapatuloy ito. Salamat sa paalala. Naabot ko ang puntong ito ngayon mula sa pagiging basura ng angkan ng Xiao sa pamamagitan ng pagtitiwala sa hindi pagsuko. Hindi man lang ako natatakot na harapin ang angkan ng Han. Ito ay pareho para sa angkan ng Go. Nagpakita ng komplikadong ekspresyon ang mukha ni Guzin nang marinig niya ang tumawa sa tabi niya na hindi sumusuko. Tatlong simpleng salita ito, ngunit hindi marami ang makakamit ang kahulugan nito. Bang! Ang barkong pandigma ay biglang nanginig habang si Guzin ay mahinang bamantong hininga sa kanyang puso at ang nakapalibot na spatial fluctuation ay unti-unting nawala. Nabawasan din ang takbo ng bangka. Isang lunti ang bulubundukin sa di kalayuan ang lumitaw sa paningin ng isa. Nakarating na ba tayo sa Gu Sacred Mountain Range? Biglang tumibok ang puso ni Xiaoyan habang ang barkong pandigma ay lumilipad palapit sa hanay ng bundok, na natatakpan ng mga ulap at hamog. Saglit na huminto ang kanyang katawan bago siya biglang lumingon. Tumirik ang kanyang mga mata sa isang bundok sa di kalayuan na natatakpan ng mga ulap. Malabo na naroroon ang isang malabo na berdeng figure. Kahit na magkalayo sila, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan ang isang pamilyar at pananabik mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Dalawang pares ng mata ang nagsalubong sa isa't isa mula sa malayong distansya. Ito ay tila naging solido. Dahan-daang tumayo si Guzin. Napatingin siya sa babaeng maladyos na figure sa tuktok ng bundok. Isang masalimuot na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa loob ng maraming taon na ito, ang tanging taong makapagbibigay sa kanya na personal na pumunta sa lugar na ito upang tumanggap ng isang tao ay malamang na ang lalaking ito sa kanyang harapan. Xiaoyan, may malaking pagkakaiba sa mga opinyon sa iyo sa loob ng angkan ng Go. Magiging maayos ang lahat kung maaabot mo ang klase ng Dao Sheng. Kung hindi mo magawa, malamang na marami kang kahirapan. Kaya't, umaasa ako na magagawa mo ang iyong sinabi. Dapat ay medyo maganda ang paningin ng iyong Miss. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Mula sa pakikipag-usap niya kay Guzin, naramdaman niya ang pressure na kinakaharap ni Zon-er sa loob ng Go Clan. Walang makakapigil sa akin na makasama si Zon-er, kahit ang Go Clan.